45-44 at iisa na nga lang ang kalamangan ng Bulalakaw sa natitirang 2 minuto at 35 segundo ng first half. Ngayon nga napagtanto ni Coach Leandro na kailangan niya ng mas malakas na players sa loob ng court. Maaaring maganda ang depensang may ibigay ng 3 stoppers, kaso ginamit daw ng kalaban ang bilis nila para hindi mabantayan ng mabuti ng kanyang mga players. Napatawag nga siya ng timeout at dito na nga napangiti si Andrea dahil mukhang nabawi na nila ang momentum. Napatingin nga siya sa nagbabalikan niyang mga players at tuwang-tuwa ang mga iyon kay Mendez na pinagugulo nila ang buhok. Si Gerald nga ay hindi maiwasang mapangiti dahil palagi na lang daw si Mendez ang nagiging game changer nila. May maliit na bahagi sa sarili niya ang naiingit siya dahil sa ilang taon niya sa team ay parang hindi niya raw ito magawa-gawa. Magkaganoon man, masaya pa rin daw siya na maging kakampi si Mendez at hindi siya magsisising tinanggap niya ito. Mula naman nga sa bench ng Bulalakaw ay makikita ang pawisang pag-upo ng 3 stoppers na mukhang pagpapahingahin na ni Coach Leandro. Iba raw ang team ng Mansalay kung ikukumpara sa team ng Bansud na kanilang tinalo. Si Granger nga habang umiinom ng tubig ay napatulala na lang sa mga nangyari. Pakiramdam kasi niya ay isa sa powerhouse team ang kanilang kalaban. Habang si Dawis, napawisan na rin, ay nakakaramdam na rin ng pagod dahil hindi pa siya nakakapagpahinga mula kanina. Pasimple nga siyang napatingin sa bench ng Mansalay. Kakaiba itong si Mendez. Pakiramdam ko ay matatalo ko siya sa 1-on-1, pero parang kapag team game ay hindi ko siya mapipigilan dahil passer din siya. Hindi ko mabasa ang kanyang galawan. Sabi nga ni Dawis sa sarili at hindi nga niya inintindi ang sermon ni Coach Leandro. Ano kayo? Ikaw Granger, 5'6" lang si Mendez pero hindi mo man lang mapigilan. Bulalas pa nga ni Coach Chavez na ikinailing na lang ni Granger. Tay, huwag ninyong ilang si Mendez. Hindi ba ninyo pinapanood ang laro niya? Kahit 5'6" iyon ay hindi ko magawang mahuli ang galaw niya. Papasa, titira, hindi rin basta-basta ang kanyang ball handling at bilis. Kaya hindi ninyo ako masisisi kung hindi ko siya mapigilan basta-basta. Sagot nga ni Granger na ikinaseryoso ng mga kasamahan niya. Bibihira kasing kumontra si Granger sa kanyang ama. Si Mark Venturina naman ay napangiti sa sinabing iyon ni Granger. Maging siya nga ay nire-recognize niyang magaling naman lalaro si Mendez. Ngayon lang daw siya nagkaroon ng kalaban na katulad nito. Isa pa, nakikita rin niya kung gaano ito kasayang maglaro ng basketball. Nakita na niya ito kay Granger, pero iba raw noong kay Mendez niya nakita. Pakiramdam niya ay gusto niya itong labanan at talunin. Maglalaro na siguro ako coach. Sabi nga ni Mark na napatayo na lang. Kailangang sila pa rin daw ang lamang sa oras na matapos ang unang half. Kailangang mapigilan si Mendez. Sabi naman ni Dawis sa sarili na mabilis na pinunasan ang pawis at seryosong napatingin sa kabilang bench. Magpahinga ka muna Roy Ben, sabi nga ni Coach Leandro, pero nagsalita bigla si Granger at tumayo na rin. Tinapik niya sa balikat ang kanyang ama nang may ngiti sa labi. Pakiramdam nga niya ay iisa lang ang nararamdaman nilang tatlo ng oras na iyon. Tay, hindi mo pwedeng pagpahingahin si Roy Ben. Ngayon pa ba kung kailan lumakas lalo ang loob nila para talunin ng isang player ng kalaban? Anong ibig mo sabihin? Tanong nga ni Coach Leandro sa kanyang anak na bumuntong hininga at ngumiti. Pipigilan namin si Mendez. Siya ang unang player na dapat naming ilang paso bago talunin ang team ng Mansalay. Game changer siya tay. At kita naman ninyo kung gaano niya nabaliktad ang laban. Seryosong winika ni Granger na nagpaseryoso sa kanyang ama na napatingin sa kanyang bench. Kung maglalaro raw ang kanyang big three, kailangang isama na raw niya rito ang batang si Rivera at ang isa pang shooter ng team niya. Sa lineup daw ngayon na ipapasok ni Coach Leandro ay magkakaroon daw siya ng opensa sa ilalim at sa labas ng painted area. Ang kanyang big three na sina Chavez, Venturina at Dawis ay sasamahan niya ng isang batang Rivera at ang 6'7" na si Lerio na matinik na shooter. Napaseryoso nga ang bench ng Mansalay nang makita ang mga pumasok na players ng Bulalakaw. Sa kabila nga ng nangyaring paghabol nila ay hindi nga maiwasan ni Mendez na matuwa
Dahil nakikita pa rin niyang buo ang loob ng mga ito, lalo na raw si Chavez na determinado pa rin silang talunin. Si Mendez, Tuason, Valdez, Alcoba at Magbuo naman ang ipinasok ni Andrea para itapat sa mga ipinasok ng Bulalakaw. Kung sa opensa naman daw magpo-focus ang kanilang kalaban ay kailangan daw nilang matapatan ito. Pagpasok nga ng mga manlalaro ng dalawang team ay siya ring pagsigaw ng mga ito. Sinabayan din ito ng malakas na sigaw ng crowd at tinagundong na naman nga ng home crowd ang buong gymnasium para iparamdam sa Dragons ang mainit nilang suporta. Si Gerald nga ay kalmado lang na tinauhan si Venturina na hindi naman nagkaroon ng reaksyon. Isa lang kasi ang focus nila ngayon at ito ay ang sirain ng momentum ni Mendez. Si Dawis nga ay seryoso na rin naghanda sa side nila kung saan ay agad din siyang dinikitan ni Magbuo. Si Alcoba naman ay napahanda sa bagong magiging katapat niya na may apelyidong Lerio. Hindi raw ito kasing lapad noong power forward na nasa starting 5 ng kalaban. Pero hindi raw niya ito basta pwedeng iwanan. Napangiti naman si Sir Tuason nang batiin siya ni Rivera. Habang si Mendez naman ay mabilis na binantayan si Chavez nang makuha nito ang bola mula sa inbound pass ni Lerio. Dragons! 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 Sigaw ng mga manonood at naitawid nga ni Chavez ang bola at ngayon nga ay napahinto ito habang seryoso siyang binabantayan ni Mendez. Nakita rin ni Granger ang pagkilos ng kanyang mga kasamahan. Napangiti na nga lang siya nang makitang iisa lang sila ng misyon sa oras na ito. At ito ay ang sirain ng magandang performance ni Mendez. Ang player na ito raw ang kailangan muna nilang matalo bago isunod ang mga kasamahan nito. Mabilis na tumakbo si Chavez at sa paghabol ni Ricky ay bumigla siya ng hinto para gamitin ang screen Dawis. Bumangga nga rito si Mendez at kasabay nito ay ang pagbalya ng 6'9" na sentro rito nang sumubok pa itong humabol kay Chavez. Napaseryoso naman si Ricky doon at mukhang pisikala na ang mangyayari sa pagkakataong ito. Dahil dito, walang choice si Magbuo kundi habulin si Chavez na bumigla ng bounce pass papunta sa matangkad na si Dawis. Si Ricky ang katapat nito at nakikita nga ang pagseryoso ni Royven nang sambutin niya ang bola. Sinubukang agawin ni Ricky yon pero bumigla ng galaw si Dawis habang hawak ang bola gamit ang dalawa nitong kamay. Napaatras naman si Ricky dahil pakiramdam niya ay tatamaan siya ng siko ni Dawis. Kaso sa ginawa niyang iyon ay doon na nga rin napatakbo si Alcoba para subukang pigilan ito. Huwag Dwayne! Naibulalas nga ni Ricky dahil mukhang alam na niya ang plano ni Dawis. Pero ang tawag niyang iyon ay huli na dahil nakatalo na si Alcoba habang si Dawis naman ay nakayuko pa lang para tumalon. Hahabulin ko ba? Bulalas ni Ricky sa sarili. Kaso sa pagtakbo niya ay nabigla na lang siya nang sumabay sa kanya si Venturina. Bumangga siya rito at ito ang nagpabagal sa kanya. Tumalo na nga rin si Dawis at napapikit na lang si Andrea nang marinig ang pagsilbato ng referee. Pumasok nga ang bola mula sa pagbitaw ni Dawis na may ngiti pa sa labi nang lumapag sa ibaba. Si Alcoba naman ay napalunok dahil nautakan siya ng kalabang ito. Foul! Black number 15! Basket counted! Sigaw ng referee at ang malakas na cheer para sa Bulalakaw ay dumagundong sa buong venue na ikinaseryoso ng mga taga-Mansalay. Masaya nga rin nag-aapira ng victory ng Bulalakaw at pagkatapos noon ay makikita naman si Ricky na itinayo si Alcoba. Stay calm. That was part of the game. Mahinang wika nga ni Ricky habang tinatapik pa ito sa balikat. Yes, I knew that, sir. Mahinang winika naman ni Alcoba na seryosong napatingin sa tumayo sa free throw area na si Dawis. Isang maliit na ngiti pa nga ang ginawa nito sa kanya na biglang nagpakuyom ng kanyang kamao. Dawis! 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 Habang pinapatalbog nga ni Dawis ang bola sa bonus area ay maririnig din ang malakas na cheer ng mga supporters niya. Pinakawalan niya ang bola at mabilis namang gumalaw ang mga players na nasa tapat ng basket. Nagmintis ang bonus shot at sabay-sabay na napaseryoso ang mga naglalabang manlalaro sa ilalim ng basket. Lamang sa box out si Magbuo. Kaso
Lugi si Alcoba sa katapat nito na mas matangkad sa kanya. Makikita nga rin ang pagtakbo papunta sa basket ni Dawis at sina Ricky at Sir Tuason ay napaseryoso dahil mukhang nangyari na rin ang play na ito kanina. Pipigilan kita, sabi naman ni Valdez na mabilis na humarang sa pupwestuhan ni Dawis. Nabasa niya ang gagawin ko, sabi nga ni Dawis sarili at makikita na nga ang pagtalon ng mga players sa ilalim ng basket. Si Magbuo ang namayagpag sa talunan, kaso sa paglapag nito ay nabigla ang marami nang naroon na si Rivera sa harapan nito. Pinalo nito ang bola at kasabay noon ay ang mabilis sa paggalaw ni Dawis para utakan si Valdez. Napatakbo si Ricky dahil nagkagulo ang depensa sa hindi inaasahang steal na yun ni Rivera. Mabilis ngang tumayo si Magbuo at Alcoba para harangan si Rivera, ngunit naibato nito ang bola sa sahig ng court at tumalbog papunta kay Dawis na nagawang malampasan si Valdez. Isang mahigpit na paghawak sa bola ang ginawa ni Dawis at doon na nga siya tumalon papunta sa basket. Hindi siya nasabayan ni Valdez dahil bumigla ng tayo si Lerio sa kanyang daraanan. Hindi ito maganda, sabi nga ni Valdez na biglang napaseryoso nang tumalon din si Mendez para makipagsabayan kay Dawis. Ang mga manonood ay nabigla naman sa kaganapang iyon. Si Granger nga ay napaseryoso nang tumalon si Mendez. Ipaparamdam ko lang sa iyo, Dawis, kung gaano ko kaseryosong mapigilan ka, sabi nga ni Mendez sa sarili at wala siyang pakialam kung ma-foul siya o ma-posterized. Si Andrea nga nang makita iyon ay biglang nakaramdam ng kaba at ang mga taga-Mansalay ay napatayo. Baliw ka ba, Mendez? Hindi mo ako mapipigilan. Bulalas nga ni Dawis na buong lakas na idinakdak ang bola sa basket. Nabigo si Mendez na siya ay mapigilan at sa paglapag ng dalawa sa ilalim ng basket ay nabalot ng katahimikan ang buong venue. Nang makita nilang si Mendez ay unti-unting napangiti at naglakad pabalik sa loob ng court. Sayang, wika ni Mendez, at kahit na nagawang makapuntos muli ng Bulalakaw ay tila wala lang itong kwenta dahil parang baliwala lang ito sa manlalarong iyon. Ang tindi ng batang ito, nasambit na nga lang ni Sir Francisco na kinabahan sa ginawa ni Mendez. Si Sir Tuason nga ay dahan-dahan na lang na napatawa at sina Valdez at Alcoba naman ay napangiti na lang ng hindi inaasahan nang tingnan sila ni Ricky. Si Granger nga ay natulala na lang kay Mendez at bigla nga niyang nakita rito si Richard Mendez dahil sa masayang aura nito. Nakikita niya kung paano maglaro ito at ang masasabi niya ay talagang nag-i-enjoy ito sa paglalaro. Gustong gusto nito ang challenge, ang basketball. Anong nangyari? Naitanong na nga lang ng ilang manonood at ang referee ay napasilbato na lang para sabihin ang bola ay sa Mansalay na. Si Dawis nga ay napakuyom na lang ng kamao dahil nagawa siyang bigyan ng kaba ni Mendez kanina. Iniisip niyang hindi siya mapipigilan nito dahil sa height advantage. Pero kinabaduhan pa rin siya nang hindi inaasahan. Si Coach Leandro naman ay napabuntong hininga na lang. Iniisip kasi niya kanina na mapipigilan ni Mendez si Dawis. Pero bakit nga ba raw niya iyon naisip? Napasigaw na nga lang siya para sabihin sa kanyang team na depensa na. Pagkasambot nga ni Mendez sa bola ay napaseryoso ang marami nang mabilis na humarang sa kanya si Dawis at Chavez. Mabilis namang lumayo si Mendez habang pinapatalbog ang bola. Mabilis ding gumalaw ang kanyang mga mata para hanapin ang kanyang mga kasamahan. Hindi ka namin pwedeng pagbigyan sa gusto mo, Mendez, sabi nga ng dalawa at si Rick ay napangiti na lang. Tumalon ito at kasabay noon ay ang pagbato niya sa bola. Mula sa likuran ng dalawa niyang bantay ay agad niyang nasambot ni Valdez ang bola. Kasabay nito ay ang pagtakbo ni Dawis para habulin si Magbuo. Isang mabilis na depensa naman ang ginawa ni Venturina at nang mangyari iyon ay isang mabilis na sidestep ang ginawa naman ni Gerald. Nalampasan niya si Mark at kasabay niyon ay ang paghinto niya sa may 3-point area. Napangiti na nga lang siya dahil napadepensa sa kanya si Rivera na ikinaseryoso ni Coach Leandro. Hindi, bakit ka umalis sa binabantayan mo, Totoy?
Pagdating nga ni Rivera kay Valdez ay doon na nga rin tumalbog ang bola papunta kay Tuason na walang alinlangang tumira mula sa labas ng arko. Pumasok ang tres ni Tuason at kasabay nito ay ang pagngiti ni Mendez na pasimpleng tumakas kay Chavez. 49-47 ang score matapos iyon at pagkakuha ng possession ng Dragons ay nagulat na lang si Chavez nang mula sa kanyang likuran ay lumitaw si Mendez at kinulbit ang hawak niyang bola. Tumapon iyon palabas at nabigla na lang ang marami nang tumalon pa si Mendez papunta sa bench ng Bulalakaw para isalba ang bola. Si Coach Leandro nga ay napaseryoso na lang sa nangyari, lalo na nga nang makita niya ang masayang mukha ni Mendez nang paluin ito pabalik ang bola sa loob ng court. Mabilis namang tumalon si Valdez para sambutin iyon. Nice save. Bulalas nito at kasabay noon ay ang pagdagasa ni Mendez sa mga players ng Bulalakaw. Imbis nga na itira ni Valdez ang bola, ay mabilis muna siyang umatras para gamitin ng mabuti ang oras. Ikinatuwa nga iyon ni Andrea dahil tama ang ginawa ng kanyang team captain. Si Ricky naman ay mabilis na tumayo at dahil nga sa pagkagulat ni Coach Leandro ay hindi niya nabalaan ng kanyang mga players sa loob ng court. Isang mabilis na pass ang ginawa ni Gerald at nabigla na lang ang marami nang sambutin ito ni Mendez na papunta na sa basket mula sa gilid. Tumalon ito at sumubok na sumabay rito si Lerio kaso bumaba ang mga kamay ni Mendez at sa paglampas ng katawan niya sa basket ay doon pa lang niya pinakawalan ng bola. Isang malinis na reverse layup yun at ang mga taga-Mansalay ay doon na napacheer ng malakas dahil tabla na ang score ng dalawang team. Napaturo nga kaagad si Mendez kay Valdez na biglang napangiti nang tumalon sa kanya ito. Napaupo ang dalawa sa sahig ng court at dito ay may biglang napagtanto si Gerald habang nakikita si Ricky. Masaya nga talagang maglaro ng basketball. Gago ka, bakit mo ako tinalunan? Naibulalas na nga lang ni Gerald. At ang mga manonood ay napalunok na lang nang maglakad na ang mga manlalaro ng Mansalay papunta sa side ng Dragons. Depensa na team, huwag na natin silang papuntusin. Sigaw nga ni Gerald at malakas na oo ang sagot sa kanya ng mga kasamahan niya. Sinabayan din ito ng malakas na cheer mula sa bench nila. Pagdating nga ng Dragons ay isang mahigpit na depensa ang ginawa ni Black Knights. Hindi nga palusutin ni Mendez si Chavez at si Davis naman ay hindi magawang matakasan si Magbuo. Dala na rin ito ng pagod kung kaya't nakasabay na sa kanya ang sentro ng kalaban nang hindi inaasahan. Nauubos na nga ang oras ng Dragons at si Venturina ay mabilis na tumakas kay Valdez na ganadong ganado na siya ay bantayan. Si Rivera nga ay nagbigay kaagad ng screen dito at pagkakita ni Chavez dito ay agad nga siyang tumalon para ipasa rito ang bola dahil 5 segundo na lang ang natitirang shot clock nila. Nasambot ito ni Venturina at mabilis naman siyang hinarangan ni Valdez. Nakataas ang mga kamay ni Gerald at makikita sa mga mata niya ang pagliliyab ng determinasyon na hindi nakita ni Mark kanina. Hindi na nga niya balak bawian si Venturina dahil ang nasa isip niya ngayon ay ang manalo sa labang ito. Gumalaw nga si Venturina at bumigla ng atras na sinabayan ng talon. 3, 2, paubos na nga ang kanilang shot clock at sa pagbitaw ni Venturina sa bola ay natigilan na lang ang mga taga-Bulalakaw nang may kamay na pumalo nito bago pa ito kumawala. Anong ginagawa mo rito, Mendez? Nasambit na nga lang ni Venturina ng isang block mula kay Ricky Mendez ang nangyari. Tumapo ng bola palabas ng court at doon na nga rin sumilbato ang referee. Isang malakas na apiran nga kagad ang ginawa ni Mendez at Valdez sa harapan ng napaseryosong si Venturina. Nagwala rin ang mga supporters nila dahil sa defensive play na ginawa ng mga taga-Mansalay. Ganadong ganado si Mendez. Mahinang winika na nga lang ng isang lalaking nanonood mula sa audience area. Napangiti na nga lang ito at pasimpleng hinaplos ang kanyang malagong balbas. Makikita nga rin ang pilat na pahaba sa kaliwang pisngi ng lalaking iyon. At walang kamalay-malay ang mga manonood na isang manlalaro pala mula sa Occidental Mindoro ang narito ngayon sa Bulalakaw.
Si Vincent Gomez, ang 6'2 guard ng bayan ng Mamburao, ang kabisera ng kabilang Mindoro. Ang mga nangyayaring kakaiba sa OMPL ay hindi lang sa Oriental kumalat dahil maging sa Occidental Mindoro ay balitang balita rin ito. Mula sa pagkatalo ni Ramirez, pagkatalo ni Flores, at ang pagpunta ni KA7 para makipag one-on-one kay Mendez ay alam na rin ng mga manlalaro sa katabing probinsya. Interesado sila hindi lang kay Maki Romero kundi pati kay Ricky Mendez na bigla na lang daw lumitaw sa mundo ng basketball ng Oriental Mindoro. Gusto mo ba siyang i-invite sa atin para makipaglaro? Tanong pa nga ng katabi ni Vincent na lalaking mahaba ang buhok na tila sa babae. Nag-iisip nga ako kung ang nauhan ba o ang mansalay ang iimbitahin natin para sa plano kong friendly game. Ang hindi ko lang sure ay kung papayag kaya ang kanilang mga managers sa gusto natin. May ngiti na nga lang na winika ni Gomez na kating-kating makaharap itong mga bagong pangalan sa mundo ng OMPL dito sa Oriental Mindoro. Paano kung pareho na lang? May ngiting suhestyon ng kasama niya at napahaplos na naman sa balba si Gomez nang marinig iyon mula rito. Mukhang maganda nga iyon, si Mendez at si Romero. Gusto ko na talaga silang makalaro. Pero baka pwedeng dito pa lang ay labanan ko na sila ng one-on-one. Palagay mo ba? Hindi pwede yan, Vince. Maiinggit sa iyo ang mga kasamahan natin. Huwag mo suluhin ang paglaban sa kanila. Ganoon ba yun? Pero pwede namang huwag na lang sabihin. Hindi rin pwede, Vince. Maging fair ka. Team game ang gusto ng mga kasamahan natin. At alam naming kapag nakalaro mo na ang mga iyan ng one-on-one ay mawawalan ka na ng gana sa sunod. Maboboard ka na naman kung hindi nila maibigay ang gusto mong satisfaction sa loob ng court. Napaka-selfish mo pa naman. Sabi ko nga, nasambit na nga lang ni Vince Gomez matapos bumuntong hininga. Seryoso na nga lang siyang napatingin kay Mendez. 5'6" guard, mabilis, hindi takot sa manlaking kalaban. Sa literal na mundo ng basketball ay walang magagawa ang mga ganitong player. Pero hindi ito ang nakikita ko sa kanya. Kaya mas lalo ako nagka-interes sa player na ito. Akala ko si Maki Romero lang ang kakaiba ngayon sa OMPL. Pero ito rin palang si Mendez. Wika nga ni Gomez sa kanyang sarili at sumandal na nga lang siya nang mabuti sa kanyang inuupuan. Kasabay nga rin ito ay ang pag-ring ng kanyang phone. Si Coach, sabi ni Gomez at pagtingin niya sa kanyang tabi ay bigla na lang itong nawala. Hanep, nasaan na yun? Julius, huy, ikaw ang kumausap kay Coach. Napatayo na lang si Gomez nakakamot-kamot sa ulo. Sigurado raw na sesermonan sila dahil tumaka sila para pumunta rito sa Oriental Mindoro para manood ng laro ng mansalay. 53-49 ang naging score sa pagtatapos ng second quarter. Pero pagdating ng third quarter ay dito na nga tuluyang nangibabaw ang magandang shooting ng mansalay dahil sa kumpiyansang dala ni Mendez. Kahit pa sabihing may big 3 ang Dragons, wala naman silang magawa laban sa pagganda ng shooting percentage ng Black Knights na pinangunahan ni Tuason, Mendez at Valdez. 89-69 naman ang naging score ng matapos ang ikatlong quarter at isang masayang Black Knights team ang sumalubong kina Mendez sa pagbalik nila sa bench. Sinabayan din ito ng malakas na cheer ng kanilang mga supporters na nagdiriwang dahil sa 20 kalamangan na kanilang tinatamasa sa pagpasok ng huling quarter. To be continued.